Matapos itapon ni Julian ang sing-sing sa gitna ng kanilang anibersaryo para sa ibang babae, tinapakan ni Liana ang kanyang dangal at sumumpang susunugin ang ginintuong lunsod ng pamilya Montenegro. Pinili niyang bumangon sa piling ng sikat na bituin na si Rafael at ginawang sandata ang sakit para bawiin ang kanyang kalayaan. Sapat ba ang pagpatawad para patayin ang apoy ng galit o isang mas malupit na labanan ang lalamon sa lahat ng mga traidor? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pighati, pagbangon at paghihiganti. Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo ay siya rin palang magiging daan sa iyong pinakamatamis na tagumpay. Ating pakinggan ang kwento ni Liana, isang babaeng sinaktan, ngunit sa huli ay natagpuan ang tunay na lakas sa kanyang pag-iisa. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng mansyon ng mga Montenegro ay ang mahinang kalansing ng kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Para kay Liana Reyes, ang katahimikang iyo-iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. 3 taon. 3 taon na niyang tinitiis ang ganitong lamig sa pagitan nila ng kanyang asawang si Julian Montenegro. Nasa harapan niya ito ngayon, gwapo at makisig pa rin sa suot nitong business suit, ngunit ang atensyon nito ay nasa makinang na screen ng cellphone na hawak. Ang mga daliri nito ay abala sa pagtipa at paminsan-minsan ay isang bahagyang ngiti ang sumisilay sa mga labi nito. Isang ngiting matagal nang hindi para sa kanya. Julian, basag ni Liana sa katahimikan. Mahina ang kanyang boses, halos nilalamon ng espasyo sa pagitan nila. Pinaghirapan kong lutuin niyang paborito mong adobo. Itinaas ni Julian ang kanyang tingin mula sa cellphone, ngunit hindi ito umabot sa mga mata ni Liana. Tumingin lang ito sa pagkain. Masarap naman, sabi nito sa walang kabuhay-buhay na tono, bago muling ibinalik ang atensyon sa hawak na telepono. Hindi na umimik si Liana, hinayaan na lang niya ang kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Sanay na siya. Sanay na siyang maging hangin sa sarili niyang pamamahay. Sanay na siyang maging palamuti na lang sa tabi ng isang tanyag at matagumpay na negosyante. Ngunit ang gabing ito ay mayroong determinasyon na nabubuo sa kanyang puso. Isang bagay na pinatigas ng libu-libong luhang palihim niyang iwinawak si gabi-gabi. Biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Julian. Agad nitong sinagot iyon. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang pagkabagot at napalitan ng pag-aalala. What? Anong nangyari sa kanya? Narinig ni Liana na sabi ni Julian. Tumayo ito mula sa kinauupuan. Okay. Papunta na ako. Just make sure she's comfortable. Don't leave her. Hindi na kailangang itanong ni Liana kung sino ang tinutukoy nito. Alam na niya, ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. May emergency lang sa opisina. Mabilis na sabi ni Julian. Inaayos ang kanyang coat. Hindi man lang ito makatingin ng diretso sa kanya. I need to go. Julian, sandali. Pigil ni Liana. Ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang kalooban. Liana, not now. This is important. Iritadong sagot nito. Mas importante pa sa akin? Tanong niya. At sa pagkakataong yon, napatingin si Julian sa kanya. Ngunit walang pagsisisi sa mga mata nito, kundi pagkainip. Bago pa man siya makasagot, ang cellphone ni Julian na naiwan sa mesa ay muling umilaw. Hindi ito tawag, kundi isang text message. At sa screen, malinaw na nabasa ni Liana ang pangalan ng nagpadala. Sofia Salcedo. Ngunit hindi yun ang dumurog sa puso niya. Ang nagpatigil sa kanyang mundo ay ang isa pang tawag na pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Aksidenteng nasagot ito ni Liana nang sinubukan niyang iabot ang telepono kay Julian. Hello, Sir Julian?
Nasa reception na po kami ng St. Luke's BGC. Nasaan na po kayo? Hinahanap na po kayo ng misis ninyo. Dinudugo po siya. Ang boses ng isang babae sa kabilang linya ay parang punyal na bumaon sa puso ni Liana. Misis ninyo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang gulat at pagkataranta sa mukha ni Julian nang mapagtanto nitong narinig niya ang lahat. Agad nitong inagaw ang cellphone. I can explain. Simula nito. Ngunit umiling si Liana. Isang malamig na ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi. Wag na, Julian. You don't have to. Pumasok siya sa maliit na study room sa tabi ng dining area at lumabas na may dalang isang brown na folder. Ang mga kamay niya ay nakatago sa likod, pinipigilan ang panginginig. Pero bago ka umalis, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng luha. May kailangan ka lang pirmahan. Isang mahalagang kontrata para sa bagong investment ng kumpanya. Kailangan na bukas ng umaga. Dahil sa pagmamadali, kinuha ni Julian ang folder ng walang pag-aalinlangan. Ang isip niya ay nasa ospital na, nasa babaeng nagdadala ng inaakala niyang magiging tagapagmana niya. Kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Liana at mabilis na pinirmahan ang huling pahina ng dokumento nang hindi man lang binabasa. Ayan na, sabi nito. Inilapag ang folder sa mesa. I really have to go. Hindi na lumingon si Julian. Mabilis itong naglakad palabas at ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa buong mansyon. Naiwan si Liana na nakatayo sa gitna ng silid. Dahan-dahan niyang dinampot ang folder. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan nakalagay ang pangalan ni Julian Montenegro sa ibabaw ng isang malinaw na linya. Hindi yon kontrata ng negosyo. Iyon ay isang annulment petition, isang papel na magpapalaya sa kanya. Tinitigan niya ang pirma. Ang pirma na sumira sa kanyang mga pangarap noon ay siya na ngayong susi sa kanyang kalayaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo sa ibabaw ng papel. Ngunit hindi iyon luha ng pighati. Iyon ay luha ng pagtatapos. Tumingin siya sa kawalan, sa malawak at walang buhay na mansyon na naging hawla niya sa loob ng 3 taon. At sa katahimikan ng gabi, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Mahina, ngunit puno ng kahulugan. Tapos na. Hindi sa pag-iyak o pananaghoy ginugol ni Liana ang buong gabi. Sa halip, ginamit niya ang mga oras na yon para kolektahin ang bawat piraso ng kanyang basag na puso at buuin itong muli. Hindi na sa dating hugis na marupok at palaasa, kundi sa isang anyo na mas matibay at buo. Pagsikat ng araw, ang mga ginintuang sinag na tumago sa malalaking bintana ng mansyon ay tila nagbabadya ng isang bagong simula. Ngunit para kay Liana, ang simula ay nangangahulugan muna ng isang pagtatapos. Nakatayo siya sa harap ng isang walk-in closet na puno ng mga damit at gamit na kayang punuin ang isang buong butik. Mga damit na galing pa sa Paris, mga sapatos na Manolo Blahnik, mga bag na Chanel, lahat ng simbolo ng karangyaan na ipinagkaloob sa kanya ni Julian. Ngunit habang tinititigan niya ang mga ito, wala siyang makitang sarili niya. Ang nakikita niya lang ay ang anino ni Mrs. Montenegro, isang papel na matagal na niyang ginampanan. Dala ang isang maliit na maleta, nilagpasan niya ang lahat ng kumikinang na bagay na yon. Ang tanging kinuha niya ay ang mga damit na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na ito. Kinuha niya ang luma niyang kopya ng paborito niyang libro, ang maliit na litrato ng kanyang mga magulang, at ang kwintas na may maliit na susi na bigay sa kanya ng kanyang ina. Ito ang mga bagay na Liana Reyes, hindi Montenegro. Habang hinihila niya ang kanyang maleta sa malawak na pasilyo na gawa sa marmol, narinig niya ang isang matigas na boses mula sa itaas ng engrandeng hagdanan. At saan ka pupunta, Liana? Si Doña Elvira Montenegro, ang ina ni Julian. Nakatayo ito roon,
Balot sa isang mamahaling silk robe, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa paghamak. Para sa kanya, si Liliana ay palaging isang dayuhan sa mundo nila, isang palamuti na hindi kailanman naging karapat-dapat. Huminga ng malalim si Liana bago humarap. Aalis na po ako, Doña Elvira. Aalis? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa ina ni Julian. At saan ka naman pupulutin? Babalik sa maliit ninyong bahay. Huwag mong sabihin sa aking nakalimutan mo na kung paano ka namin iniahon sa hirap. Bawat salita ay isang patalim. Ngunit hindi na ito tumatalab kay Liana. Hindi ko po nakakalimutan. At habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob ang tulong ninyo. Ngunit ang kasal ko kay Julian ay hindi kasama sa bayad utang na iyon. Walang utang na loob! Sigaw ni Doña Elvira. Bumababa na ito ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Matapos kitang ituring na parang tunay na anak, matapos ibigay sa iyo ng anak ko ang lahat, ito ang isusukli mo? Iiwan mo siya dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan? Napatigil si Liana. Maliit na hindi pagkakaunawaan? Ang pagkakaroon ng ibang babae, ang pagbubuntis nito, ang pagtatago ng katotohanan, lahat ba yon ay maliit lang? Hindi po ako umalis dahil sa kung anong kulang, Doña Elvira. Kalmadong sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Umalis po ako dahil sa kung anong sobra. Sobrang sakit, sobrang panloloko, at sobrang pagwawalang bahala. How dare you? Galit na sabi ng matanda. Hindi mo alam kung gaano kakaswerte. Maraming babae ang handang pumatay para mapunta sa posisyon mo. Kung ganun po, ibigay niyo na sa kanila ang posisyon ko. Sagot ni Liana. Tinalikuran na niya ito at nagpatuloy sa paglakad patungo sa pinto. Dahil para sa akin, hindi ito posisyon, isa itong kulungan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Doña Elvira. Binuksan niya ang malaki at mabigat na pinto. Sa pag-click ng seradura, naramdaman niya ang pagputol ng huling tanikala na nagkukulong sa kanya. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng hangin ng umaga. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng hangin na hindi amoy mamahaling pabango o lumang sama ng loob. Ito ang hangin ng kalayaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang humihinga siyang muli. Naglalakad siya sa tabi ng kalsada, walang tiyak na patutunguhan, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Julian na kumikislap sa screen. Alam niya, nalaman na nito ang totoo. Pinabayaan niyang mag-ring ito ng mag-ring. Ang tunog ay tila desperadong sigaw mula sa mundong tinalikuran na niya. Nang tumigil ito, agad na pumasok ang sunod-sunod na text messages. Liana, answer the phone! What is the meaning of this? Annulment? Are you crazy? Where are you? We need to talk. Mag-usap tayo. Pinatay ni Liana ang tawag nang muling subukan ni Julian. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig habang tinitipa ang numero nito. Hindi para sagutin, kundi para i-block ito. Isang click at nawala na ang pangalan ni Julian sa kanyang listahan. Itinaas niya ang cellphone sa kanyang harapan. Pinindot niya ang power button hanggang sa mamatay ito. Nagdilim ang screen at sa itim na salamin niyon, nakita niya ang sariling refleksyon. Hindi na ang mukha ng isang babaeng luhaan at nagmamakaawa. Ang nakita niya ay isang mukha na payapa, may bahid ng pagod, ngunit higit sa lahat, desidido. Ito na ang mukha ng kalayaan. Itinago niya ang telepono sa kanyang bag, kasama ng lahat ng alaala na gusto na niyang iwanan. Tumayo siya sa gilid ng kalsada ng marangyang subdivision. Isang simpleng babae na may maliit na maleta. Isang stark na contrast sa mga naglalakihang bahay at mga mamahaling sasakyan na dumaraan. Itinaas niya ang kanyang kamay at pumara ng isang taxi. Huminto ito sa kanyang harapan. Binuksan ng driver ang bintana. Saan po tayo, ma'am? Sumakay si Liana sa loob.
Inilapag niya ang maleta sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magsisimula ng kanyang bagong buhay. Kahit saan lang po, Manong. Basta malayo dito. Nagtatakang tumingin ang driver sa rearview mirror, ngunit pinaandar na rin nito ang sasakyan. Sa huling pagkakataon, sinulyapan ni Liana sa side mirror ang dambuhalang gate ng mansyon ng mga Montenegro, ang kanyang naging gintong hawla. Walang panghihinayang, walang pagsisisi, tanging isang tahimik na pamamaalam. Habang papalayo ang taxi, palayo sa kanyang nakaraan, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi siya natatakot. Dahil sa wakas, hawak na niya ang manibela ng sarili niyang buhay. Lumipas ang ilang araw. Ang dating marangyang buhay ni Liana sa isang mansyon ay napalitan ng simpleng pamumuhay sa isang maliit na apartment na inupahan niya sa Quezon City. Ginamit niya ang kaunting naipon niya bago pa man siya ikasal para makapagsimula. Ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa pag-aasikaso sa isang asawang walang pakialam, kundi sa paghahanap ng trabaho online at pagpaplano para sa kanyang kinabukasan. Bagamat mahirap, mayroong kapayapaan sa kanyang bagong buhay. Isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon. Isang hapon, para bigyan ng sarili ng kaunting pahinga mula sa paghahanap ng trabaho, nagpasya siyang magkape sa isang sikat na coffee shop sa Bonifacio Global City. Naisip niyang kailangan niyang muling masanay na mapalibutan ng mga tao, na muling maging parte ng mundo. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang mainit na tasa ng latte, pinagmamasdan ng abalang mga tao sa labas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang isa na ulit siya sa kanila. Isang ordinaryong taong may sariling mga pangarap at problema. Hindi isang palamuti sa braso ng isang Montenegro, ngunit ang panandaliang kapayapaan na yon ay biglang nawasak. Isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Nang iangat niya ang kanyang tingin, halos mabitawan niya ang kanyang tasa. Nakatayo sa kanyang harapan si Julian. Ang mukha ay gusot, ang mga mata ay namumula sa puyat at galit. Liana, sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Finally, I found you. Agad na naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay unti-unti nang napupunta sa kanila. Julian, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Umalis ka na. Umalis? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Liana, please, umuwi na tayo. Let's talk about this. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit alam na ni Liana ang laro nito. Nakita na niya ang lahat ng maskara ni Julian. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas niyang sabi. Pinirmahan mo na ang papeles. Tapos na tayo. Biglang nagbago ang anyo ni Julian. Nawala ang pagmamakaawa at napalitan ng galit na hindi maitago. You tricked me, Liana. Alam mong hindi ko gagawin yon kung alam ko ang totoo. You are still my wife. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Lalong lumakas ang boses nito. At ngayon, halos lahat ng tao sa loob ng coffee shop ay sa kanila na nakatingin. Nagsimula ng magbulungan ng iba. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Julian, please, huwag kang gumawa ng eksena. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama. Sigaw nito. Tumayo ito at sa isang mabilis na kilos, hinawakan nito nang mahigpit ang kanyang braso para pilitin siyang tumayo. Ano ba? Nasasaktan ako. Daing ni Liana, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanilang tabi. Nakasuot ito ng itim na baseball cap at itim na sunglasses. Ngunit kahit nakatago ang mukha nito,
Ramdam ang bigat ng presensya nito. Mawalang galang na po, sabi ng lalaki sa isang kalmado ngunit may awtoridad na boses. Ang kamay nito ay dahan-dahang pumagitna sa kanila at marahan ngunit pilit na inalis ang kamay ni Julian mula sa braso ni Liana. Pero mukhang ayaw po ng ginang. Napatingin si Julian sa lalaki. Ang mga mata ay nanlilisik. At sino ka namang pakialamero ka? Hindi inalis ng estranghero ang kanyang salamin, ngunit bahagyan nitong ibinaba ang kanyang sombrero. Sapat lang para makita ni Julian ang matigas nitong panga at ang seryosong ekspresyon ng mga labi nito. Hindi po mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, binitawan niyo na siya. Lalong nag-init ang ulo ni Julian. Sino ang lalaking ito para panghimasukan ang problema nilang mag-asawa? Huwag kang makialam dito. Asawa ko siya. May karapatan ako sa kanya. Narinig ko po siyang nagsabing nasasaktan siya. Malamig na sagot ng lalaki. Sa tingin ko, sapat na yon para may makialam. Natigilan si Liana. Nakatingin siya sa lalaking ngayon ay nakatayo sa pagitan nila ni Julian. Nagsisilbing panangga. Hindi niya ito kilala. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang hindi naramdaman sa piling ni Julian. Naramdaman ni Julian na nawawala sa kanya ang kontrol. Ang atensyon ng buong coffee shop ay nasa kanila. At ang pagkahiya ay unti-unti nang nagiging purong galit. Umalis ka sa dinadaanan ko kung ayaw mong masaktan. Pagbabanta niya sa lalaki, ngunit hindi natinag ang estranghero. Sa halip, lumingon ito bahagya kay Liana. Miss, gusto niyo na po bang umalis? Iyon ang nagpabalik kay Liana sa katinoan. Ito na ang pagkakataon niya. Tumango siya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa nanlilisik na tingin ni Julian. Oo. Kung ganoon, halika na po, sabi ng lalaki. Dahan-dahan nitong inilagay ang isang kamay sa likod ni Liana, hindi bilang paghawak, kundi bilang isang senyales ng paggabay at proteksyon. Iginiya siya nito, palayo sa lamesa, at papalabas ng coffee shop. Liana, wag mo akong talikuran. Huling sigaw ni Julian, ang boses ay puno ng pagkapahiya at galit. Hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na lumingon si Liana. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, kasunod ang estrangherong naging tagapagligtas niya. Paglabas nila sa malamig na pinto ng coffee shop, sinalubong si Lala ng mainit na hangin ng hapon. Doon lang napakawalan ni Liana ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Humarap siya sa lalaking tumulong sa kanya. Maraming salamat sa ginawa mo kanina, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung... Wala yon. Mahinahong sagot ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at nakakapakalma. Nakita kong kailangan mo ng tulong. Okay ka lang ba talaga? Tumango si Liana. Pilit nang ngumiti. Oo, okay lang. Nagulat lang ako. Hindi ko inaasahang hahanapin niya ako. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila pinag-aaralan ng lalaki ang kanyang mukha. Sinusubukan basahin ang mga emosyon sa likod ng kanyang mga mata. At pagkatapos, dahan-dahan nitong inalis ang kanyang sunglasses at sombrero. Sa sandaling iyon, tila huminto sa pag-ikot ang mundo ni Liana. Hindi siya maaring magkamali. Ang mukhang iyon, ang perpektong hugis ng panga, ang matangos na ilong, at higit sa lahat, ang mga matang yon, na tila nangungusap kahit walang sinasabi, ay nakikita niya sa mga billboard sa EDSA, sa mga palabas sa telebisyon, sa mga blockbuster na pelikula. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay si Rafael De Leon, ang A-list actor, ang tinaguriang heartthrob of the nation. Napatulala lang si Liana, hindi makapagsalita. Ang utak niya ay sinusubukang iproseso ang lahat. Sa lahat ng tao sa buong Pilipinas na maaring tumulong sa kanya, bakit siya pa? Isang maliit at bahagyang
Yang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael na tila sanay na sa ganitong reaksyon mula sa mga tao. Rafael, pagpapakilala nito, inilahad ang kamay na para bang hindi niya alam kung sino ito. Pagkatapos ng ilang segundo, nahanap din ni Liana ang kanyang boses. Inabot niya ang kamay nito, naramdaman ang init niyon kumpara sa nanlalamig niyang mga daliri. Liana, sabi niya, salamat ulit Mr. De Leon. Rafael na lang, sabi nito, hindi pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Kailangan mo na sigurong umalis bago pa siya lumabas ulit. May sasakyan ka ba? Umiling lang si Liana. Medyo tuliro pa rin. Kung ganoon, sabi ni Rafael, ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Hahayaan mo ba akong ihatid ka kung saan ka man uuwi? Para lang masigurado kong ligtas ka. Hindi alam ni Liana kung ano ang isasagot. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ngunit bago pa man siya makasagot, may narinig siyang isang mahinang tunog sa di kalayuan. Isang click. Ang tunog ng isang camera shutter. Hindi nila ito napansin. Masyadong abala si Liana sa kanyang pagkabigla at masyadong nakatuon si Rafael sa pagtiyak ng kanyang kaligtasan. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang nakaparadang sasakyan, isang paparazzi ang nakangisi. Nakuha niya ang perpektong larawan. Si Rafael De Leon, ang pinakasikat na bituin sa bansa, habang hawak ang kamay ng isang misteryosong babae na umiyak sa labas ng isang coffee shop. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit at puno ng matinding emosyon. Isang larawan na kinabukasan ay magiging pabalat ng bawat tabloid at entertainment website. Isang larawan na magsisimula ng isang malaking eskandalo. Ang katahimikan sa loob ng penthouse unit ni Rafael De Leon sa Rockwell ay isang bagay na parehong kayamanan at sumpa. Dito siya nagtatago mula sa ingay ng mundo, mula sa walang katapusang pag-flash ng mga kamera at sa mga peking ngiti ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay tila mas malakas pa sa sigawan ng libu-libong fans. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana na mula sahig hanggang kisame. Hawak ang isang baso ng whiskey, pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit hindi ang tanawin ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay isang pares ng mga mata. Mga matang puno ng sakit, takot, ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong isang kislap ng katatagan na hindi niya malimutan. Ang mga mata ni Liana, hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Sanay siyang makakita ng paghanga, pagnanasa, o kung minsan ay inggit sa mga mata ng mga babaeng nakakasalamuha niya. Ngunit ang nakita niya kay Liana ay iba. Isang hilaw na emosyon, isang katotohanan na bihira na niyang makita sa kanyang ginagalawang mundo. Ang tapang nitong harapin ang lalaking halatang nanakit sa kanya ay tumatak sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa center table. Gaya ng inaasahan, nagliliyab na ang internet. Bawat entertainment news site, bawat blog, bawat social media feed ay may iisang laman. Ang litrato nilang dalawa sa labas ng coffee shop. Ang anggulo ng kuha ay perpekto. Mukha siyang nag-aalala, habang si Liana naman ay mukhang nalulungkot. Ang kamay nila ay magkahawak pa rin. Ang mga headline ay mababangis at puno ng espekulasyon. Rafael De Leon, may bago nang dinadala sa puso? Sino ang misteryosong babae? The nation's heartthrob na huling namamagitan sa away ng isang mag-asawa. From real to real, is this the new leading lady of Rafael De Leon? Napabuntong hininga na lang si Rafael. Ito ang ayaw niya sa lahat, ang kawalan ng privacy, ang mabilis na paghusga ng publiko. Ngunit ang mas inaalala niya ay hindi ang sarili niyang imahe, kundi ang babaeng bigla na lang naisabak sa gulong ito. Isang pribadong tao si Liana, at ngayon, ang mukha niya ay nakakalat na sa buong Pilipinas. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone at sa screen ay pangalan ng kanyang manager na si Anton. Huminga muna siya ng malalim bago ito sinagot.
Raf, nakita mo na ba? My God, the internet is going crazy. Sino yung babae? Anong nangyari? Kailangan mong mag-deny. Sabihin mong fan mo lang na nagpa-picture o malayong kamag-anak. We need to control this. Sunod-sunod na sabi ni Anton. Ang boses ay nagpapanik. Kalmado lang si Rafael. Anton, relax. Relax? Paanong magre-relax? May bago kang endorsement na ilo-launch next week. Kailangan nating protektahan ang image mo. Isang maling galaw lang, Raf, tapos ang lahat. Hindi ako magsisinungaling, Anton. Matigas na sabi ni Rafael. At lalong hindi ko ilalagay sa alanganin ng babae para lang iligtas ang sarili ko. She was in trouble. I helped her. That's it. Pero hindi ganyan ang nakikita ng mga tao. Giit ni Anton. Ang nakikita nila ay isang eskandalo. Please, Raf, let my team handle this. Maglalabas kami ng official statement. Itatanggi natin ang lahat. Doon napuno si Rafael. No, sabi niya. Ang boses ay may bigat at pinalidad. Ako ang haharap dito. Huwag kayong gagawa ng kahit ano hanggat walang sinasabi sa inyo. Raf, pinatay na ni Rafael ang tawag. Ayaw na niyang makarinig pa ng kahit anong payo na nakabase sa takot at kasinungalingan. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, binuksan ang isang blankong dokumento. Siya mismo ang susulat ng kanyang sasabihin, hindi ang kanyang PR team, hindi ang kanyang manager. Siya, dahil pangalan niya ang nakataya at higit sa lahat, ang dignidad ng isang babaeng nadamay lang. Ilang minuto siyang nag-isip, tiniti pa ang bawat salita ng may pag-iingat. Ang resulta ay isang maikli, ngunit malaman na pahayag. Pagkatapos, ipinost niya ito sa kanyang official social media accounts. Magandang gabi sa lahat. Hindi ko po ugaling manahimik kapag may nakikita akong isang babae na nasa alanganing sitwasyon. Ang bawat babae, kilala man o hindi, ay nararapat na bigyan ng respeto. Iyon lang po at maraming salamat. Walang pagtanggi, walang pag-amin. Isang simpleng pahayag lang ng paninindigan. Ngunit sa mundo ng showbiz, ang hindi pagtanggi ay halos katumbas na ng isang pag-amin. Alam niyang lalo lang nitong pag-aalabin ang kuryosidad ng publiko, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga, na ipagtanggol niya ang ginawa niya nang hindi binabanggit ang pangalan ni Liana. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Ang statement ay para sa publiko. Pero kumusta na kaya si Liana? Paano niya kinakaya ang lahat ng ito? Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa isang kaibigan. Isang premyadong investigative journalist na malaki ang utang na loob sa kanya. Pare, kailangan ko ng pabor, sabi niya sa kabilang linya. I need you to find someone for me. Discreetly, her name is Liana Reyes. Hindi nagtagal. Isang text message ang dumating sa telepono ni Rafael. Naglalaman ito ng isang numero ng telepono. Tinitigan niya ang numero sa kanyang screen. Nag-aalinlangan siya. Tama bang gawin niya ito? Baka lalo lang niya guluhin ang buhay ng babae. Ngunit nanaig ang kanyang pag-aalala. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito. Sa huli, binuksan niya ang kanyang messaging app, tinipa ang numero at nagsimulang mag-type. Ang mga daliri niyang sanay sa pag-arte sa harap ng kamera ay bahagyang nanginginig. Isang maikling mensahe lang. Okay ka lang ba? Ito si Rafael. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. At pagkatapos, naghintay siya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal habang nakatitig sa maliit na salitang nagsasabing delivered. Ang maliit na apartment ni Liana ay naging kanyang santuwaryo. Dito, ang bawat sulok ay pag-aari niya. Ang bawat gamit ay pinili niya. Walang multo ng malalamig na hapunan. Walang anino ng pagtataksil na gumagala sa pasilyo. Tanging siya at ang pag-asang buuin muli ang kanyang sarili. Isang maulan na hapon, habang nililinis ang mga gamit na naisalba niya mula sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, binuksan niya ang isang lumang baul na gawa sa nara.
amoy ng nakaraan, isang halo ng alikabok at matamis na alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob nito ay ang mga larawan ng kanyang ama, isang masayahin at mapagmahal na inhinyero, at ang kanyang ina na may pinakamalambing na ngiti. Habang hinahaplos niya ang litrato ng kanyang ama, isang pamilyar na kirot ang bumalik. Ang ama niya ang nagturo sa kanyang magtiwala at magmahal ng buong puso. Ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sa ilalim ng mga album ng litrato, nakatago sa isang sulok ay isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Hindi niya ito maalalang nakita noon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga alahas o alaala, kundi mga nakatuping dokumento at ilang lumang sulat na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Umupo siya sa sahig at sinimulang basahin ang mga yon. Karamihan ay mga business proposal at mga blueprint para sa isang malaking construction project. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang palitan ng sulat sa pagitan ng kanyang ama, si Engineer Antonio Reyes, at ng ama ni Julian, ang yumaong si Don Ricardo Montenegro. Sa simula, ang tono ng mga sulat ay puno ng pag-asa at pakikipagkaibigan. Ngunit habang tumatagal, ang tono ay nagiging mas formal, mas maigting. Nabasa ni Liana ang mga salitang isinulat ng kanyang ama. Ricardo, hindi ito ang napag-usapan natin. Ang mga materyales na pinapadala mo ay substandard. Inilalagay mo sa panganib hindi lang ang proyekto, kundi ang pangalan ko. Ang sagot ni Don Ricardo ay maikli at malamig. Antonio, ako ang namumuhunan. Ako ang masusunod. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ang huling sulat mula sa kanyang ama ay halos hindi na mabasa dahil sa mga tuyong patak ng tila luha. Pakiusap, Ricardo, huwag mong gawin ito. Ang lahat ng ipon ko ay nakataya dito. Ang kinabukasan ng pamilya ko, pakiusap, bilang kaibigan, huwag mong sirain ang pamilya ko. Pagkatapos nyon, wala nang kasunod na sulat. Ang tanging naroon ay isang notice of bankruptcy na may petsang ilang linggo lang matapos isulat ang huling liham. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa atake sa puso, ang pagkalubog nila sa utang, ang biglaang pagdating ni Julian sa buhay niya na tila isang prinsipe para sagipin siya. Hindi ba't masyadong perpekto? Masyadong planado? Isang binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso. Posible kayang ang pagpapakasal sa kanya ni Julian ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa guilt. Habang nilalamon siya ng kanyang mga iniisip, isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nag-aalangan man ay tumayo siya para buksan ito. Ang landlady niya, si Aling Nena, ang nasa labas. Ang muka ay hindi mapinta. Ma'am Liana, pasensya na po sa abala. Sabi nito, iniiwasan ang kanyang mga mata. Ayos lang po, Aling Nena. May problema po ba? Tanong ni Liana. Kasi po, pasensya na po talaga, ma'am. Pero kailangan niyo na po sanang lisanin ang apartment sa lalong madaling panahon. Po? Bakit po? Gulat na tanong ni Liana. Bayad naman po ako hanggang sa susunod na buwan. Nagkamot ng ulo si Aling Nena, halatang napipilitan lang. May tumawag po kasi sa akin. Isang makapangyarihang tao raw po. Sinabi niya na kung hindi ko po kayo mapapaalis, ipapasara daw po niya ang buong building. Ma'am Liana, pasensya na po. May pamilya rin po akong binubuhay. Hindi na kailangang hulaan ni Liana kung sino ang tinutukoy ni Aling Nena. Julian, ito ang paraan niya ng pagganti. Dinudurog siya nito ng dahan-dahan. Inaalis ang lahat sa kanya hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ang bumalik dito. Nang magsara ang pinto, napasandal na lang si Liana dito. Ang mga binti ay tila nanghihina.
Napapaligiran siya ng mga liham ng nakaraan at ng banta ng kinabukasan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Pinagtataksila na siya ng nakaraan at ngayon, tinatakbuhan pa siya ng kasalukuyan. Wala na siyang matatakbuhan, wala nang malalapitan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog niyon ay tila isang maliit na ingay sa gitna ng malakas na unos sa kanyang dibdib. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit nagpatuloy ito sa pag-vibrate. Kinuha niya ito ng walang gana. Iniisip na baka isa na namang hindi kilalang numero na galing kay Julian. Ngunit hindi. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Ngunit ang 2 pangungusap na iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Okay ka lang ba? Ito si Rafael. Nabitawan niya ang mga lumang sulat na hawak niya. Ang mga papel na naglalaman ng pait ng kanyang nakaraan ay kumalat sa sahig. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang telepono sa pangalan ng lalaking nagligtas sa kanya at sa tanong na walang sino man ang nagtanong sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Okay ka lang ba? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngayon, sa gitna ng pagiging dumiin sa pader, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw. Isang tanong, isang pangalan, isang koneksyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang pagdadalawang isip ay napalitan ng isang biglaang determinasyon. Hindi niya hahayaang manalo si Julian. Hindi niya hahayaang durugin siya nito. Hawak ang telepono, ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na hindi niya pa masabi kung ano. Tinitigan niya ang mensahe ni Rafael at nagpasya siyang sumagot. Ang bawat sulok ng malawak na opisina ni Julian Montenegro ay sumisigaw ng kapangyarihan mula sa mamahaling mahogany desk hanggang sa malawak na tanawin ng Makati skyline mula sa kanyang bintana. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang kapangyarihang yon ay tila walang silbi. Para siyang isang haring nakaupo sa trono, ngunit ang kanyang reyna ay umalis na. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena sa coffee shop. Si Liana at ang paksyet na Rafael de Leon na iyon. Ang paraan ng pagtayo nito para protektahan si Liana. Ang paraan ng paghawak nito sa kamay ng kanyang asawa. Ang bawat alaala ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Sir? Naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir Julian? Tumatawag po si Ma'am Sofia. Pang-5 tawag na po niya. Napahila mo si Julian sa kanyang mukha. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Inis kay Liana sa pag-alis nito. Inis kay Rafael de Leon sa pakikialam nito. At ngayon, inis kay Sofia sa pangungulit nito. Ang babaeng dati ay kanyang kanlungan at pahinga mula sa malamig na pagsasama nila ni Liana ay isa na ngayong obligasyon na nakakasakal. Sabihin mo, I'll call her back. Utos niya. Sinabi ko na po kanina, sir. Pero sabi po niya, emergency daw po. Masama raw po ang pakiramdam niya. Napabuga na lang ng hangin si Julian. Wala siyang pagpipilian. Ang bata sa sinapupunan ni Sofia ang kanyang alas, ang tagapagmana na hindi maibigay sa kanya ni Liana. Okay, fine. I'm going out. Cancel all my afternoon appointments. Pagdating niya sa Marangyang condominium unit ni Sofia sa BGC, naabutan niya itong nakahiga sa sofa, umiiyak habang nakahawak sa tiyan nito. Ang eksenang ito, na dati ay nagpapalambot sa kanyang puso, ay tila isa na lang gasgas na plaka. Julian, buti dumating ka, sabi ni Sofia sa pagitan ng mga hikbi. Ang sakit ng puson ko. Natatakot ako para sa baby natin. Lumapit si Julian at umupo sa tabi nito, ngunit may distansya. Did you call your doctor? Tanong niya. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Hindi pa. Gusto ko, ikaw ang unang makaalam. Ikaw ang una kong matawagan.
Sabi nito, ipinupulupot ang mga braso sa leeg ni Julian. Julian, kailan mo ba ako ipapanagutan? Nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon. Ang baby natin, Julian. Kailangan niya ng kumpletong pamilya. Ramdam ni Julian ang pagod. Ang pang-akit ni Sofia ang drama nito, ang walang katapusang pangangailangan nito para sa atensyon. Lahat ay nagsisimula ng maging isang malaking pabigat. Dati, ang mga luha niyang ito ang nagpapaamo sa akin. Ngayon, nakakairita na lang pakinggan. Sofia, we've talked about this, sabi niya. Marahang inaalis ang mga braso nito. Ayusin ko muna ang gulo namin ni Liana. Just be patient. Patient? Tumaas ang boses ni Sofia. Hanggang kailan ako magtitiis, Julian? Habang ikaw, hinahabol mo pa rin ang asawa mong iniwan ka na? Hindi mo ba nakikita? Ako ang nandito para sa'yo. Ako ang magbibigay sa'yo ng anak. Tumayo si Sofia at nagpunta sa kusina para kumuha ng tubig, nagpupunas ng kanyang mga pekeng luha. Gusto ko lang naman ng kasiguraduhan, Julian. Naiwan si Julian sa sala. Ang ulo ay kumikirot. Naiwan ni Sofia ang kanyang cellphone sa center table at sa isang iglap umilaw ito. Isang text message. Hindi sana niya ito papansinin, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay kakaiba. Kuya, at ang mensahe sa ilalim nito, malapit na, babagsak din siya. Napakunot ang noo ni Julian. Anong ibig sabihin noon? Sino ang babagsak? At bakit parang may halong paghihiganti sa tono ng mensahe? Sakto namang bumalik si Sofia mula sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang tingin ni Julian na nakatuon sa kanyang cellphone. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis din niya itong itinago sa likod ng isang ngiti. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Sino yon? Kalmadong tanong ni Julian, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid sa bawat kilos ni Sofia. Wala yon. Mabilis na sagot ni Sofia, umiiwas ng tingin. Pinsan ko lang. Si Kuya Ben. Nangangamusta lang. Talaga? Sabi ni Julian. Hindi inaalis ang titig. Anong sabi niya? Wala. Tungkol lang sa negosyo niya. May problema raw kasi sa supplier niya. Babagsak na raw yata. Palusot nito, ang nangiti ay halatang pilit. Tumangulang si Julian, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Isang kasinungalingan. Alam niya kapag nagsisinungaling si Sofia, ang bahagyang panginginig ng boses nito, ang pag-iwas ng kanyang mga mata, ito ang mga senyales na nakabisado na niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang inis ang naramdaman niya kay Sofia, kundi hinala. Isang malamig na pakiramdam ng pagkabahala ang gumapang sa kanyang sistema. Tumayo siya. I have to go. May biglaan akong meeting. Pero Julian, yung pakiramdam ko. Call your doctor if it gets worse. Putol niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. I'll send money for the check-up. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Sofia. Naglakad siya palabas ng condominium unit, isinara ang pinto sa likuran niya at iniwan ang isang naguguluhang si Sofia. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, hindi niya ito agad pinaandar. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi si Liana ang tinawagan niya. Nagdial siya ng ibang numero, ang numero ng isang tao na matagal na niyang pinagkakatiwalaan para sa mga maruruming trabaho. Nang sagutin ang tawag, nagsalita si Julian. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. I have a job for you. I want you to investigate someone. I want to know everything about her family, her past, her connections, everything. Her name is Sofia Salcedo. Ilang araw na tinititigan ni Liana ang mensahe ni Rafael sa kanyang telepono. Isang simpleng tanong, ngunit para sa kanya, iyon ay isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, pagkatapos tanungin ang sarili kung tama ba ang gagawin niya,
Nag-type siya ng isang maikling sagot. Medyo hindi, pero salamat sa pag-aalala. Hindi niya inaasahan ang mabilis na tugon nito. Gusto mo bang pag-usapan? Alam ko ang isang lugar na tahimik, walang makakakilala sa atin. At iyon ang dahilan kung bakit narito siya ngayon, nakaupo sa isang maliit at eleganteng pribadong silid ng isang restaurant na nakatago sa isang eskinita sa poblasyon, Makati. Ang lugar ay malayo sa karangyaan ng mga restaurant na dati niyang pinupuntahan kasama si Julian. Ito ay simple, mainit sa pakiramdam, at higit sa lahat, pribado. Pinili niya ang pinakasimpleng bestida na dala niya. Isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya si Liana, hindi si Mrs. Montenegro. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mapakali ang kanyang puso. Ano ba ang ginagawa niya dito? Bakit pumayag ang isang Rafael de Leon na makipagkita sa isang ordinaryong babaeng gaya niya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Wala na ang salamin at sombrero. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit ang dating nito ay hindi pa rin maikakaila. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiting tila nag-aalis ng kaba. Pasensya na kung pinaghintay kita, sabi nito habang umuupo sa kanyang harapan. Hindi, kararating ko lang din, sagot ni Liana. Pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat sa pag-imbita. Ako dapat ang magpasalamat, sabi ni Rafael. Salamat at pumayag ka. Pagkatapos ng nangyari sa media, gusto ko lang siguraduhin na okay ka lang talaga. Nilaro ni Liana ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako. Hindi ako sanay sa ganoong atensyon. Pasensya na kung nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Umiling si Rafael. Huwag mong isipin yon. Ang showbiz, sanay na sa gulo. Sabi nito na may bahagyang tawa. Ngunit mabilis ding nagseryoso. Ang iniisip ko ay ikaw. Paano ka? Ang direktang tanong nito ay tumama sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Tanging sinserong pag-aalala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong gustong makinig. At kaya naman, nagkwento siya. Hindi niya ibinuhos ang lahat ng detalye ng kanyang pagtataksil. Ngunit ikinuwento niya ang pakiramdam ng pagiging bilanggo sa isang gintong hawla. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na muling makatayo sa sarili niyang mga paa, na magkaroon ng sariling trabaho at mahanap muli ang sarili niyang halaga. Habang nagsasalita siya, si Rafael ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata nito ay hindi bumibitiw sa kanya, na para bang bawat salita niya ay mahalaga. Nang siya naman ang magtanong, nagulat siya sa pagiging bukas ni Rafael. Ikinuwento nito ang hirap at bigat ng pagiging isang pampublikong figura. Minsan, pag-amin nito, napapaligiran ka ng libu-libong tao, pero pakiramdam mo, ikaw ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Lahat sila, ang nakikita lang ay si Rafael de Leon, ang aktor. Bihira na ang nakakakita sa totoong ako. Sa sandaling iyon, nawala ang imahe ng isang superstar sa harapan ni Liana. Ang nakita niya ay isang lalaking, tulad niya, ay uhaw din sa isang tunay na koneksyon. Pareho silang nakakulong sa magkaibang paraan lamang. Alam mo, biglang sabi ni Rafael, kanina sa coffee shop, noong nakita kong sinisigawan ka niya. Ang unang napansin ko ay hindi ang takot sa mga mata mo, kundi ang tapang. Napatingin si Liana. Tapang? Nanginginig nga ako sa takot noon. Pero hindi ka umiyak. Hindi ka nagmakaawa. Hinarap mo siya. Sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng paghanga. At doon, nakita ko na hindi ka lang basta isang babaeng sinasaktan. Isa kang babaeng lumalaban. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liana. Walang sino man ang nakapagsabi sa kanya niyon noon. Kahit ang sarili niya, hindi niya nakita sa ganoong paraan. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa init ng kanilang pag-uunawaan, isang bagay na milagroso ang nangyari.
Tumawa si Rafael sa isang kwento tungkol sa kanyang sarili, isang nakakahiyang karanasan sa isang shooting. At si Liana, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ay ngumiti. Hindi ito isang pilit na ngiti para sa mga bisita. Hindi ito isang malungkot na ngiti para itago ang sakit. Ito ay isang tunay mula sa pusong ngiti na umabot sa kanyang mga mata, nagbigay liwanag sa buo niyang mukha. Napahinto si Rafael sa pagtawa. Tinitigan niya lang si Liana, na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay nitong ganda. Nang matapos ang kanilang hapunan, sabay silang lumabas sa restaurant. Ang gabi ay tahimik at ang hangin ay malamig. Huminto sila sa tapat ng sasakyan ni Rafael. "Salamat dito, Rafael," sabi ni Liana. Ang boses ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa pakikinig." "Salamat din sa pagtitiwala," sagot nito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito awkward. Puno ito ng mga hindi masabing salita. Nang akmang tatalikod na si Liana para maglakad, marahan na hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Tumingin siya dito. Ang mga mata ay nagtatanong. "Liana," sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Nagsisimula ka pa lang. Alam kong magiging mahirap. Kaya, hayaan mo akong tulungan ka." Ang mga salitang iyon, ang hawak ng kanyang kamay, ang sinseridad sa kanyang mga mata, lahat ay nagsanib para buwagin ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Liana. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ngunit sa kabilang banda ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan na may tinted na bintana, may isa pang pares ng mga mata na nakamasid. Si Julian Montenegro. Sinundan niya si Liana at nakita niya ang lahat. Ang pagpasok nila sa restaurant, ang halos 2 oras na pananatili nila sa loob. At ngayon, ang eksenang ito, ang paghawak ni Rafael de Leon sa kamay ng kanyang asawa at ang itsura sa mukha ni Liana, isang itsura ng pag-asa at kilig. Isang itsura na matagal na niyang hindi nakikita. Isang itsura na hindi na para sa kanya. Humigpit ang hawak ni Julian sa manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Isang mababang ungol ng galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay naging pula, hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa isang mas madilim na damdamin. Ang pakiramdam ng isang hari na inaagawan ng kanyang pag-aari. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para kay Julian Montenegro, hindi lang dahil sa iskandalong kinasasangkutan ni Liana at Rafael de Leon na patuloy na laman ng balita, kundi dahil sa isang mas malalim na problema na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang imperyo. Nasa loob siya ng kanyang opisina, ngunit hindi ang mga papeles ng negosyo ang nasa harap niya. Ang nakalatag sa kanyang mesa ay isang brown folder na kakadeliver lang ng pribadong investigador na inupahan niya. Ang pangalan sa labas ay malinaw, Sofia Salcedo. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago ito buksan. Bawat pahinang binubuklat niya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga litrato, mga dokumento, mga testimonya, lahat ay nagtuturo sa isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Si Sofia Salcedo ay hindi isang simpleng socialite na naghahanap ng mayamang mapapangasawa. Ang tunay niyang pangalan ay Sofia Villanueva Salcedo. Ang kanyang kuya, si Marco Salcedo, ay ang dating Chief Financial Officer ng kumpanyang sinimulan ng ama ni Julian. Isang kumpanyang ngayon ay pag-aari na niya. Biglang bumalik sa isipan ni Julian ang isang madilim na alaala mula sa nakaraan, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi sa isang boardroom. Si Julian, na nooy mas bata pa at mas uhaw sa kapangyarihan,
ay kaharap ang isang lalaking nasa mid-40s, si Marco Salcedo. Si Marco ay pawis na pawis. Ang muka ay puno ng pagmamakaawa. Julian, huwag mong gawin ito. Pakiusap ni Marco. Magkaibigan ang mga ama natin. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. Business is business, Marco. Malamig na sagot ng batang Julian. You made a bad investment. May mga dokumentong magpapatunay na ikaw ang naglustay ng pera ng kumpanya. Hindi totoo yan, ni Tobian. Alam mong ikaw ang nagmaniobra ng lahat. You set me up. Sigaw ni Marco. Isang nangisi lang ang isinagot ni Julian. Walang maniniwala sa'yo. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, nasentensyahan si Marco Salcedo ng pandaraya at ipinakulong. Nawala ang lahat sa pamilya Salcedo, ang kanilang pera, ang kanilang reputasyon, ang kanilang karangalan. At makalipas ang 1 taon, namatay si Marco sa loob ng kulungan dahil sa isang di umano'y atake sa puso. Napapikit si Julian, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ngayon, naiintindihan na niya ang paglapit sa kanya ni Sofia, ang perpektong tiyempo ng lahat, ang pagiging mukhang inosente nito, ang pagbubuntis, lahat ay parte ng isang plano. Hindi ito pag-ibig, ito ay paghihiganti. Kasabay ng pagkatuklas na ito, sunod-sunod na pumasok ang masamang balita. Isang anonymous source ang nag-leak ng mga dokumento sa media na nagpapakita ng mga irregularidad sa accounting ng Montenegro Corp. Ang kanilang stock prices na sa loob ng maraming taon ay matatag, ay biglang bumulusok pababa. Ang mga investor ay nag-uumpisa nang mag-pull out. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuho at alam niya kung sino ang may kagagawan. Si Sofia. Siya ang may access sa lahat ng sensitibong impormasyon. Ginamit niya ang kanilang relasyon para makapasok sa pinakaloob ng kanyang kumpanya. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Sofia sa kondo nito. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi para buksan ang pinto. Naabutan niya si Sofia na prenteng nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa, na para bang inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Wala na ang mahinhing babae na palaging umiiyak. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may malamig at kalkuladong mga mata. Buti naman at nalaman mo na, sabi ni Sofia, ibinababa ang kanyang tasa. Akala ko, mas matagal mo pang malalaman. You're getting slow, Julian. Inihagis ni Julian ang folder sa lamesa sa harapan nito. Ano ang ibig sabihin nito, Sofia? O dapat ba kitang tawaging Salcedo? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ano sa tingin mo, Julian? Sa tingin mo ba, mamahalin ko ang lalaking sumira sa pamilya ko? Ang lalaking pumatay sa kuya ko? Bawat salita niya ay puno ng galit na itinago sa loob ng maraming taon. 5 taon, Julian. 5 taon kong plinano ang lahat ng ito. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat yakap, lahat yon kasama sa plano. Ang plano na makita kang bumagsak, katulad ng ginawa mo sa pamilya ko. Ang kumpanya, hirap na sabi ni Julian, ang isip ay hindi pa rin matanggap ang lahat. Oo, ako ang nag-leak ng mga dokumento at marami pa akong hawak, sabi ni Sofia. Ang mga mata ay nag-aapoy. I will destroy you. I will take everything from you. Your company, your name, your pride, lahat. Tumingin si Julian sa tiyan ni Sofia. Ang bata, ang anak natin. Dito, isang malakas na tawa ang kumawala kay Sofia. Isang tawang puno ng panunuya at tagumpay. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha niya at bumulong. Ang mga salitang binitawan nito ay ang huling patalim na sumaksak sa lahat ng natitirang pag-asa ni Julian. This is just the beginning, Julian. Bulong nito, ang hininga ay malamig. At isa pa, tumingin ito sa kanyang mga mata, ang ngiti ay mas lalong lumawak. Sigurado ka bang anak mo to?
Ang mga nagdaang araw ay tila isang panaginip para kay Liana. Sa tulong ni Rafael, nakahanap siya ng isang maliit ngunit maayos na pansamantalang tirahan. Ang presensya ng aktor sa kanyang buhay ay tila isang balsamo sa kanyang mga sariwang sugat. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nanghihimasok, ngunit palagi itong nariyan. Isang text message para mangumusta, isang tawag para lang siguraduhing nakakain na siya. Mga simpleng bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Nang gabing iyon, dinala siya ni Rafael sa isang simpleng kainan sa Marikina, malayo sa mga matang mapanghusga ng Maynila. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. Ang pangarap ni Liana na magtayo ng maliit na flower shop at ang pangarap ni Rafael na balang araw ay makagawa ng isang pelikula na siya mismo ang nagsulat. Sa gitna ng tawanan at pagbabahagi ng mga lihim, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Liana na siya ay buo, na siya ay sapat. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Nakita ni Liana ang pagkunot ng noo nito nang makita ang pangalan ng kanyang manager na si Anton. "Anton, I'm in the middle of something," sabi ni Rafael sa telepono. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. "What? Isang press conference? Sino?" Natahimik si Rafael, nakikinig ng mabuti sa kabilang linya. Pagkatapos ay napatingin ito kay Liana, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sofia Salcedo. Nagpatawag siya ng biglaang press conference. Live daw sa lahat ng news channels. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Liana. Bakit? Anong kailangan ni Sofia? "We need to see this," sabi ni Rafael, ang boses ay seryoso. "Halika, sa bahay na tayo manood. It's not safe for you to be alone right now." Mabilis silang nagpunta sa penthouse unit ni Rafael. Pagdating nila, ang press conference ay nagsisimula pa lang. Sa malaking screen ng telebisyon, nakita nila si Sofia, nakaupo sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga mikropono at mga kumukislap na ilaw ng kamera. Ngunit hindi ito ang Sofia na nakita ni Liana sa mga larawan. Hindi ito ang babaeng mukhang mahinhin at biktima. Ang babaeng nasa screen ay matapang. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at ang bawat kilos ay kalkulado. "Magandang gabi sa lahat." Simula ni Sofia, ang boses ay malinaw at matatag. "Narito ako ngayong gabi para ibunyag ang katotohanan sa likod ng malinis na pangalan ng Montenegro Corporation at ng CEO nitong si Julian Montenegro." Napahawak si Liana sa kanyang bibig. Katabi niya sa sofa si Rafael na marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat, nagbibigay ng suporta. Isa-isang inilatag ni Sofia ang mga ebidensya, mga dokumento ng pandaraya, mga recording ng mga usapan, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na biktima ng Montenegro Corp. Bawat revelasyon ay tila isang bomba na sumasabog. Winawasak ang imaheng binuo ni Julian sa loob ng maraming taon. Nakaramdam si Liana ng halo-halong emosyon. Mayroong gulat, ngunit mayroon ding isang bahagi sa kanya na hindi na nagtataka. Ito ang tunay na Julian, isang taong kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at pera. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Pagpapatuloy ni Sofia, ang boses ay nagkaroon ng personal na bigat. Ito ay tungkol sa mga buhay na sinira niya at doon, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang kapatid na si Marco Salcedo. Ngunit hindi pa yun ang pinakamasakit. Tumingin si Sofia ng diretso sa kamera na para bang tinititigan niya si Liana sa mga mata mula sa kabilang panig ng screen. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit mas nakakakilabot. "Alam kong nanonood ka, Liana. At sa lahat ng kasinungalingang ipinakain sa'yo ni Julian, ito na siguro ang pinakamasakit." Inilabas ni Sofia ang isang set ng mga lumang dokumento, ang mga kaparehong dokumento na nakita ni Liana sa kahon ng kanyang ama. Mga kontrata, mga liham,
Ang Montenegro Corporation ay itinayo sa abo ng kumpanya ng ibang tao. Isang maliit, ngunit matapat na construction firm na pag-aari ng isang engineer Antonio Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, tila huminto ang paghinga ni Liana. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Pinilit ni Don Ricardo Montenegro na gumamit ng substandard na materyales. Pagpapatuloy ni Sofia, ang boses ay tila isang punyal. Nang tumanggi si Engineer Reyes, sinetap siya. Ginamitan siya ng mga peking dokumento para palabasing siya ang naglustay ng pera. Nawala ang lahat sa pamilya Reyes at dahil sa matinding stress at kahihiyan, inatake sa puso si Engineer Reyes at namatay. Hindi. At si Julian, sabi ni Sofia, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niya ang lahat. Ang pagpapakasal niya sa'yo, Liana, ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi paraan niya para patahimikin ang kanyang konsensya at para gamitin ang malinis na pangalan ng pamilya mo para pagtakpan ang dumi ng pamilya niya. Tumingin si Sofia sa huling pagkakataon ng diretso sa kamera at binitawan ang mga salitang tuluyang dumurog sa mundo ni Liana. At para sa'yo, Liana Reyes, ang lalaking minahal mo ang dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang mga alaala, ang pagmamahal niya kay Julian, ang mga pangarap na binuo niya, ang 3 taon na tiniis niya, lahat ay naging isang malaking, masakit na kasinungalingan. Ang kasal niya ay itinayo sa libingan ng sarili niyang ama. Naramdaman niyang nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay tila humina at naging isang ugong na lang. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Napahandusay siya sa sahig. Liana, naramdaman niya ang mga bisig ni Rafael na sumalo sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit habang nanginginig ang buo niyang katawan. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging mga hikbi na walang tunog, mga luhang dumadaloy na parang ilog. Ang sakit ay napakatindi, na tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sa gitna ng katahimikan ng penthouse, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang ringtone ng kanyang cellphone. Nanginginig niyang tiningnan ang screen na iniabot sa kanya ni Rafael. Kumikislap doon ang isang pangalan. Isang pangalan na ngayon ay simbolo na ng lahat ng kanyang sakit at pagdurusa. Julian Montenegro, calling. Nakatitig lang siya sa screen. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi niya alam ang gagawin. Sasagutin ba niya para isumpa ito? O hahayaan na lang? Dahil wala nang salita ang makakapagpaliwanag pa sa bigat ng katotohanang sumasakal sa kanya. Hindi pinatay ni Liana ang tawag. Hinayaan niyang magring ito ng magring. Ang tunog ay tila isang desperadong tibok ng puso sa gitna ng nagibang mundo. Sa bawat ring, naroon ang yakap ni Rafael, isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Nang sa wakas ay tumigil ang pagtunog, huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Wala ng panginginig. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan, isang malamig na determinasyon. Kailangan ko siyang harapin, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Rafael. Kailangan kong marinig mula sa kanya, para sa tatay ko, para sa akin. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at pag-aalala. Sigurado ka, hindi mo kailangang gawin to, Liliana. Kailangan ko, sabi niya. Ang boses ay matatag na. Pero hindi ngayon. Hindi kung kailan mahina ako. Sa oras na ako na ang handa. Kinabukasan, siya ang tumawag kay Julian. Isang maikling usapan lang. Walang sigawan. Walang sumbatan. Tanging ang mga salitang, magkita tayo sa may baywalk, mamayang paglubog ng araw. Mag-isa ka lang. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay palaging isang magandang tanawin.
Ngunit para kay Liana, ito ay isang simbolo. Ang pagtatapos ng isang araw, ang pagtatapos ng isang kabanata. Nakatayo siya malapit sa seawall, hinahayaan ang malamig na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Dumating siya ng mas maaga para bigyan ang sarili ng oras na maging handa. Sa di kalayuan, alam niyang naghihintay si Rafael sa loob ng sasakyan nito, hindi para makialam, kundi para lang masiguradong ligtas siya. Maya-maya, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Ngunit ang Julian Montenegro na naglalakad palapit sa kanya ay iba na. Wala na ang aroganteng tindig, ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang gusgusin. Ang mamahaling damit nito ay lukot. Ang buhok ay hindi maayos at merong ilang araw ng hindi ahit na balbas sa mukha nito. Ngunit ang pinakanagpabago sa kanya ay ang kanyang mga mata. Wala ng apoy ng kapangyarihan, tanging isang malawak at malalim na kawalan. Liana, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Hinintay lang niya itong magsalita. Tumingin si Julian sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay diin sa lungkot sa kanyang mukha. Totoo ang lahat ng sinabi ni Sofia. Simula niya, hindi makatingin ng diretso kay Liana. Tungkol sa tatay mo, sa tatay ko, totoo ang lahat. Nakinig lang si Liana. Ang puso niya ay tila isang bato sa kanyang dibdib. Alam ko na noon pa man, pagpapatuloy ni Julian, ang boses ay nagsimulang manginig. Bata pa lang ako, narinig ko na ang usapan nila. Sinubukan kong kalimutan. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na negosyo lang yon. Pero palagi siyang bumabalik sa isip ko. Ang tatay mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Julian. Hindi ito ang mga pekeng luha na nakita niya kay Sofia. Ito ay tunay. Kaya ba pinakasalan mo ako? Tanong ni Liana. Ang boses ay walang emosyon. Dahil sa konsensya? Umiling si Julian. Sa simula, oo. Akala ko kung aalagaan kita, kung ibibigay ko sa iyo ang lahat, mababayaran ko ang kasalanan ng pamilya ko. Pero naging higit pa roon, Liana. Minahal kita sa paraang alam ko. Isang makasariling pagmamahal, pero totoo. Naging abala ako sa pagpapalago ng pera, sa pagpapatakbo ng kumpanya. Nakalimutan kong alagaan ka. Nakalimutan kong alagaan ang pinakamahalagang bagay na nasa akin. Ikaw. Tumingin ito sa kanya, ang mukha ay basang-basa na sa luha. Wala na akong hihinging tawad. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Ang ginawa namin. Nandito lang ako para sabihin sa iyo ang totoo. Dahil yan ang utang ko sa iyo at sa tatay mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng alon at ang sigawan ng mga ibon ang maririnig. Huminga ng malalim si Liana. Ang galit na inipon niya ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo, Julian. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Habang buhay kong dadalhin ang sakit ng pagkawala ng tatay ko dahil sa kasakiman ninyo. Hindi ko yon malilimutan. Napayo ko si Julian, handa nang tanggapin ang lahat ng sumpang ibabato sa kanya. Pero, pagpapatuloy ni Liana, pinipili kong magpatuloy. Napatingala si Julian, ang mga mata ay puno ng gulat. Pinipili kong palayain ang sarili ko sa galit na ito. Sabi ni Liana, mas matatag na ngayon. Dahil kung patuloy kitang kasusuklaman, ako lang din ang magiging bilanggo. Tapos na ang sentensya ko sa'yo, Julian. Malaya ka na. At malaya na rin ako. Tinalikuran na niya ito. Iyon na ang huli. Ang huling pamamaalam. Habang naglalakad siya palayo, hindi na siya lumingon. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Naramdaman niyang may isang mabigat na kadena na nalaglag mula sa kanyang puso. Nang makalapit siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Rafael, bumukas ang pinto.
Hindi ito nagsalita. Lumabas lang ito at sinalubong siya. At sa gitna ng papalubog na araw, niyakap siya nito ng mahigpit. Isinubsob ni Liana ang kanyang mukha sa dibdib ni Rafael at doon, sa wakas, umiyak siya. Ngunit hindi na ito iyak ng pighati o galit. Ito ay iyak ng paglaya. Nang tumahan siya, tumingala siya kay Rafael. May kailangan pa akong gawin. Sabi niya, ang mga mata ay may bagong determinasyon. Ayokong habang buhay na lang akong maging biktima sa kwentong ito. Ayokong makilala bilang ang babaeng niloko ni Julian Montenegro o ang babaeng inagaw ni Rafael de Leon. Ano ang plano mo? Mahinang tanong ni Rafael. Tumingin si Liana sa malayong abot-tanaw kung saan tuluyan ng lumubog ang araw at napalitan ng mga unang bituin sa langit. Gusto kong ako mismo ang magsabi ng kwento ko sa sarili kong mga salita, Amanper. Sa tulong ni Rafael at ng kanyang pinagkakatiwalaang team, isang eksklusibong panayam ang isinaayos. Hindi ito isang maingay na press conference, kundi isang tahimik at matalik na pag-uusap kasama ang isang respetadong broadcast journalist na kilala sa kanyang integridad. Walang script, tanging ang katotohanan lang. Nakaupo si Liana sa harap ng kamera, hindi bilang ang dekahong asawa ng isang bilyonaryo o ang sentro ng isang showbiz scandal, kundi bilang si Liana Reyes. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa, ang buhok ay nakalugay lang, at ang mukha ay may magaang na makeup. Ang itsura niya ay sumisigaw ng kapayapaan at katatagan. Sa isang monitor sa gilid, tahimik na nanonood si Rafael. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na lakas para kay Liana. Liana, simula ng journalist, narinig na ng buong bansa ang mga bersyon ng iba't ibang tao. Ngayon, gusto naming marinig ang sayo. Sino ka nga ba? Huminga ng malalim si Liana at tumingin ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat babaeng nakakaramdam ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ako po si Liana Reyes. Panimula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Isa po akong anak, isa akong babae, at minsan, naging isa po akong asawa. Nagmahal po ako, nagtiwala, at nasaktan, gaya po ng marami sa inyo. Ikinuwento niya ang lahat, hindi na may pait, kundi may pag-unawa. Ikinuwento niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang paggising sa katotohanan. Hindi niya siniraan si Julian. Sa halip, inilarawan niya ito bilang isang taong naligaw din ng landas dahil sa bigat ng nakaraan at sa presyo ng kasalukuyan. Marami po ang nagtatanong kung galit pa ba ako. Pagpapatuloy niya. Ang totoo po, wala na. Dahil natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Ito ang susi para makalaya ka mula sa pagiging biktima. Nang tanungin siya tungkol kay Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Rafael po ay dumating sa buhay ko noong panahong pakiramdam ko ay wala nang natitira sa akin. Pero hindi po niya ako sinagip. Ang ginawa po niya ay mas mahalaga. Ipinaalala niya sa akin na kaya kong sagipin ang sarili ko. Ang panayam na yon ay naging viral. Ang sinseridad at katatagan ni Liana ay umantig sa puso ng libu-libong Pilipino, lalo na sa mga kababaihan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pagbangon. Siya ay naging simbolo ng pag-asa. Kasabay ng paglabas ng panayam, ang Montenegro Corporation ay tuluyan ng bumagsak. Si Julian, matapos ang kanyang pag-amin kay Liana, ay nagdesisyon na harapin ang lahat ng kaso laban sa kanya. Isang huling balita ang lumabas tungkol sa kanya. Isang litrato niya sa airport. Mag-isa, bitbit ang isang maliit na maleta, papalayo sa bansang minsang naging kaharian niya. Ang buhay para kina Liana at Rafael ay unti-unting nanumbalik sa katahimikan, ngunit isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng saya at pagmamahal. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat ng gulo, magkasama silang naglalakad sa isang tahimik na beach sa Batangas. Ang papalubog na araw
ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakikita mo ba yon? Tanong ni Nicky Rafael. Itinuturo ang mga batang nagtatampisaw sa dalampasigan. Balang araw, gusto kong magkaroon ng ganyan. Isang pamilya, malayo sa kamera, malayo sa ingay. Ngumiti si Liliana at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ako rin. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Mas maliwanag pa sa mga bituin na unti-unti nang lumalabas. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Liana, sabi nito, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Sa buong buhay ko, umarte ako. Gumanap ako bilang iba't ibang tao. Pero sa'yo ko lang naramdaman na okay lang maging ako. Ikaw ang pahinga ko sa magulong mundo. Dahan-dahan, lumuhod si Rafael sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang maliit at simpleng kahon. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Binuksan ni Rafael ang kahon at sa loob nito ay isang singsing. Hindi ito malaki o marangya, kundi isang simple at eleganteng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Liana Reyes, sabi ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sawa na akong umarte sa mga love stories sa pelikula. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang luha ng kaligayahan ang namuo sa gilid ng mata nito. Liana, simulan natin ang sarili nating kwento. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating apartment na naging kanlungan ni Liana ay isa na lamang alaala. Ngayon, ang tinatawag niyang tahanan ay isang bahay na malapit sa dagat. Isang bahay na pinuno nila ni Rafael hindi ng mamahaling gamit, kundi ng mga halaman, libro, at masasayang alaala. Hindi na nagbalik sa pagiging asawa ng kung sino si Liana. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sariling landas. Sa tulong ng kanyang bagong tuklas na lakas at ng suporta ng publiko, nagtayo siya ng isang maliit na foundation, ang Tahanang Pag-asa. Isang halfway house para sa mga babaeng biktima ng emosyonal na pang-aabuso. Tinutulungan silang makabangon at makapagsimulang muli. Isang hapon, nakatayo siya sa harap ng isang maliit na grupo ng mga babae sa loob ng kanilang foundation. Nagbabahagi siya ng kanyang kwento, hindi na bilang isang talumpati, kundi bilang isang paalala. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, sabi niya sa kanila, ang boses ay puno ng init at sinseridad, ay hindi ang halaga mo ang nagbabago, kundi ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung nasa maling lugar ka, kahit gaano ka pa kahalaga, mararamdaman mong wala kang kwenta. Ngunit kapag nahanap mo ang tamang lugar, ang mga tamang tao, doon mo lang matutuklasan ang tunay mong kinang. Isang palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Sa likod ng silid, nakasandal sa pader, nakangiting nanonood si Rafael. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. I'm so proud of you, bulong nito sa kanyang tainga. Hindi ko to magagawa kung wala ka, sagot ni Liana. Hindi totoo yan, sabi ni Rafael. Nandyan na yan sa'yo noon pa man. Kailangan mo lang ng isang taong magpapaalala sa'yo. Ang kanilang kasal ay hindi isang malaking kaganapan na laman ng mga balita. Ito ay isang simple at pribadong seremonya sa mismong dalampasigan sa tapat ng kanilang bahay, na dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan at ng mga babae mula sa Tahanang Pag-asa. Walang mga kamera, walang reporters. Tanging ang tunog ng alon, ang sinag ng araw, at ang mga tunay na ngiti at luha ng kaligayahan. Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, magkasama silang nakatayo sa balkonahe ng kanilang bahay, nakatanaw sa karagatan na pinapaliwanag ng kabilugan ng buwan. Masaya ka ba? Tanong ni Rafael. Niyayakap siya mula sa likuran.
Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Isinandal ni Liana ang kanyang likod sa dibdib nito. Naramdaman ang pamilyar na tibok ng puso nito. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang sariwang hangin ng dagat. Noong una akong umalis sa mansyon, pag-amin niya, ang tanging pangarap ko lang ay maging okay, maging payapa. Hindi ko inakalang posible pa pala ang maging ganito. Masaya. Tumingin siya sa kanyang salamin na refleksyon sa glass door ng balkonahe. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nawawala at puno ng pighati. Ang mga mata nito ay kumikinang na sa pag-asa. Ang ngiti nito ay totoo at hindi na kailangang itago. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. Sa wakas, nahanap ko na ang tahanan ko. Bulong niya. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Ako rin, sagot nito. Hindi ang bahay na bato o ang mga mamahaling gamit. Ang tahanan pala ay isang pakiramdam. Ito ang kapayapaan sa iyong puso. Ito ang pagiging buo ng iyong pagkatao. At higit sa lahat, ito ang pagiging nasa piling ng taong nakikita ka, tinatanggap ka, at minamahal ka. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Magkayakap silang dalawa, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin, habang ang mga alon sa dalampasigan ay tila umaawit ng isang himig ng walang hanggang pag-ibig at bagong simula. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale na walang problema, kundi isang kwento ng katatagan, pagpapatawad, at paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mga guho ng nakaraan. Isang tahanang tunay. Sa huling bahagi ng kwentong ito, ang paglalakbay ni Liana ay nananatiling salamin ng maraming pusong tahimik na nasugatan, ngunit patuloy na umaasang makalaya. Mula sa malamig na pagtataksil ni Julian at sa mga tanikala ng galit na minana, mula sa nakaraan ng dalawang pamilya, natutunan ni Liana na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtitiis, kundi sa tapang na piliin ang sarili. Ang kanyang desisyong kumawala sa isang ginintuang kulungan ay hindi kabiguan, kundi pagsilang muli. Sa pagdaan ng sakit, paghihiganti at pagbagsak ng pamilyang Montenegro, naging malinaw ang aral. Ang kasamaan ay may hangganan, at ang mga pusong piniling maging tapat at mapagpatawad ay sa huli-huli ginagantimpalaan ng kapayapaan at tunay na pagmamahal. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kaligayahan ay hindi ibinibigay ng katanyagan, yaman o apelyido, kundi ng kakayahang mahalin at igalang ang sarili. Ikaw, kung nasa kalagayan ni Liana, pipiliin mo bang manatili para sa anyo ng perpektong buhay o lalaya para sa katahimikan ng puso? Bago tayo magtapos, nais ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong desisyong mabigat sa damdamin? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Nandito ako, nakikinig, nagmamalasakit at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsama sa bawat kwento.